DTSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Same, pero iba. Same, pero iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy! Ito ang number 106.7 Energy FM. Sa bayong pisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy! Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad kumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Tin. Halos masiraan na po ako ng bait dahil sa nararanasan kong problema ngayon. Ito po ang dahilan kung bakit naging libangan ko na ang lihim ng liham. Yan din po ang rason kung bakit napasulat din po ako dito sa inyo, DJ Lindsay. DJ Lindsay, nag-iisang anak lamang po ang boyfriend ko at medyo tumatanda na ang kanyang mga magulang. Gusto na nila na magkaroon ng apo. 37 years old na po kaming pareho ng boyfriend ko. Wala pa kaming mga anak at hindi pa rin po kami kasal. Alam ko po ang past ng boyfriend ko. Alam ko ang tungkol sa ex niya. Na ang sabi ay nabuntis niya raw. Yun nga lang, wala namang pruweba. Walang patunay. Dahil sabi ni boyfriend, may naging lalaki raw ang kanyang ex noong sila pa. Yun yung rason kung bakit naghiwalay sila at hindi na nagtagal. Ayaw na rin daw ng magulang ng boyfriend ng patunay kung sino ang ama ng mga bata o ng bata. Basta ang sabi nila, apo raw nila yung bata. DJ Lindsay, madalas nilang dinadalaw yung bata. At nasabi na rin nila na dapat daw doon na tumira yung babae. Para daw araw-araw kasama nila yung bata. Eh kung
tutuusin, kaya ko naman silang bigyan ng apo. Kahit pa sabihin mong 37 na ako, kayang-kaya kong gawin yun. Isa pa, DJ Lindsay. Ang problema ko is, hindi pa rin kasi nagpo-propose sa akin yung boyfriend ko. Ayoko naman na mauna yung bata bago yung kasal. Gulong-gulo na po ako sa sitwasyon namin. May bata, pero hindi sure kung siya yung ama. Pero ina ako ng mga magulang niya. Paano na ako? Parang itsapwera na ako eh. Ang sabi ng mga magulang ng boyfriend ko, bigyan ko raw muna sila ng apo bago daw ako magsalita na wag silang makialam. O wag nilang akuin yung bata dahil wala namang patunay na yung anak nila ang ama. Pangga, ano po bang dapat kong gawin? Awang-awa na ako sa sarili ko. Parang kulang na lang sabihin nila sa akin na hindi na nila ako kailangan. Kulang na lang ipakasal na nila yung anak nila doon sa ex niya. Ano po bang dapat kong maramdaman? Ano po bang dapat kong sabihin sa boyfriend ko? Tulungan niyo po ako. Muli, ako si Tin. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Natin sa buong kapuluan, check your time. 19 na kembot. Makaraan po ang alas 9 ng umaga. 9:19 na po on the clock. Ito pa rin po ang lihim ng liham sa istasyon na same pero iba. We are number 1, 06.7 Energy FM. Okay Kung gawag mo sabihin radyo, sabihin mo uy, grabe naman instant grandparents. So hindi naman sila sure pero talagang inako nila yung mga apo. Oo, 'di ba? Well, this just goes to show na talagang grabe na yung pagkagusto nila na magkaroon ng apo at makakita ng, alam mo yun, anak ng kanilang anak. Wow! Pero grabe rin naman. I can only just imagine yung pagdededma nila dito sa letter sender natin kay Tin, no? Oo. So ano bang masasabi mo? Paano ba masusolusyonan yung mga ganyang bagay? Kasi talagang nanliliit na raw yung tingin ni Tin sa kanyang sarili at naaawa na siya sa kanyang sarili. Diba? Sabi ng mga pangga natin, basahin muna natin pangga yung mga comments ng mga commenters natin dito po sa ating page. Sabi po ni Julie, wag ka nang makialam sa pamilya na yan, pero kung gusto mo ng magulong buhay, go! Ipagpatuloy mo. Sabi naman ni Book, magpa-check kayo pareho kung gusto nyo pong magkaanak. Mahirap po kasi na umasa lang kayo pero wala kayong alam kung may problema ba. Baka maaari pa pong masolusyonan yan ng doktor. Ipa-check nyo lang po yung mga sarili ninyo if gusto nyo pong magkaroon ng baby. Wag lang po maghintay at maghintay kung kailan po magkaka-baby. Magpa-check up na po kayo. Opo. Sabi naman ni Rain, isipin mo. Iisipin mo pa ba na kasal muna bago anak? Te, hindi na tayo pa bata. Anong kasal? Kung ano-ano pang sinasabi mo dyan. Kahit anong oras pwede. Pero ang pagkakaroon ng anak, ang tanda po natin, tayo, paunti-unti na po ang chance na magkaroon po tayo ng anak habang tumatanda. Tulad ko ngayon, parang tinanggap ko na lang na hindi na 34 years old. Ano to? Na hindi na. 34 years old na po ako. Uy, kahit 34 pwede pa yan.
Actually, kahit hanggang 40, pwede pa. Ang dami pang mga nanganganak ng 40 lagpas na eh. Pero kailangan magpaalaga kayo sa mga doktor. Wow! Oo, at saka kung para sa inyo, ibibigay talaga yan. Sabi pa ni Angge, pa sa ganyang pamilya, yung boyfriend mo rin, parang wala namang atang utak at balak na pakasalan ka. Kaya hiwalayan mo na yan. Baka may balak na rin yan na makipagbalikan sa ex niya para sa kanilang anak. Yun nga yung rason kung bakit sila naghiwalay. Tapos yun din yung rason kung ba't magkakabalikan sila. Nakakaloka, di ba? Ba't naghiwalay pa kayo? Kung ang magdidikta rin pala ng inyong pagbabalikan ay ang inyong mga magulang. Diba? O sabi dito ni RJ, wala ka naman dapat gawin. Ang dapat na may gawin ay yung jowa mo. Anong ginagawa niya? Binibigyan ka ba niya ng assurance? Diba? Sabi pa dito, kung di kanya kayang ipaglaban, itagibambam mo na yan. Toxic ang ganyang biyenan. Good morning, Ate Faye Lara. Sabi naman ni Diesta, sad to say pero kailangan mo nang magdesisyon kung gusto mo ng katahimikan. Sabi naman ni Jacqueline talaga. Kung gusto po nila ng apo, bigyan mo, now na. Ang hirap talagang kalaban yung ex, lalo na at may anak sila. Tapos kayo, wala. So dapat ipakilala mo na or ipakita mo na kaya mo silang bigyan ng apo. Kahit 5, bigyan mo na agad. Ano to? Uy, ano to? Wow! Isang irihan? Oo. Biik? Oo. Nakakaloka. Sabi naman ni Darwin, it's better kung ipacheck mo or ipacheck up mo sa doktor yan, Tin. Huwag mong sisihin ang sarili mo kung hindi kayo magkakaroon ng anak. Definitely. I hate to say this, pero it's about time na mag-settle down kayo at mag-umpisa na ng paggawa ng pamilya. You are both at the age na dapat kumilos na kayo. As far as the other child is concerned, siguro DNA test para sigurado. Love today's outfit for the first son. Alam mo, napapansin ko, Arch, kapag ito yung suot ko, laging love the outfit, inemeron. Mahilig ka sa ganito, no? Tapon ko na nga. Attitudinal si Ante. Thank you, Arch. Sabi naman ni Charge tuloy. Ito kasi Arch eh. Nako, isa lang ang solusyon dyan, ate. Magpa-jerger ka na po. Oo. Magpabuntis ka na para happy family. Wow! Pero alam mo, hindi naman talaga rason yan. Sila happy. Pero ikaw ba, ready ka na bang magkaanak? O baka naman gagawin mo lang yan just for the sake of being accepted, 'di ba, ng pamilya na yun, para lang matanggap nung pamilya nung jowa mo, 'di ba? Ako para sa akin, magkaanak ka kung ready ka na at kung talagang yung ka-jerger, yung ka-lovemaking mo talagang mahal mo at talagang willing ka to have a child with. Pero kung hindi at gusto mo lang maging accepted ng pamilya na yan, bakit? It's a no for me. I'm so sorry. Diba? Hindi mo gagamiting ticket yung anak mo o yung ipagbubuntis mo para matanggap ka ng pamilya o ng mga biyenan mo. Diba? Dapat magkakaanak ka kapag ready ka na. I mean, I totally get it kung bakit may mga babae talaga na tumatanda na medyo nalilate ng magkaroon ng anak. Why? Kasi naranasan na nilang magkaroon ng wala sa buhay. Magkaroon ng wala. Wrong grammar ka dun. Magkaroon ng kahirapan maging mahirap sa buhay. Kaya naman, mas nag-focus sila, diba, dun sa kanilang mga, career, kung saan sila magkakaroon. Lalo na ng, financial, diba, ng pera. Kaya as much as kaya nila, diba, nakafocus sila sa pag-iipon, pagsa-start ng business, ganyan. Na late na lang sila dun sa part na, teka lang, kailangan ko pa lang magkaroon ng anak. Diba? So gets ko talaga yun totally. Diba? Hindi yun yung naging priority dahil na-realize na nila at saka na-experience na nila kung paano maging mahirap, diba? Maghikahos. So ang goal nila is maiangat muna yung buhay ng kanilang pamilya o di kaya naman magkaroon ng magandang, experience sa life. Hindi yung puro hirap na lang. Kaya nag-imbak sila nung nag-imbak ng pera, diba? Ng mga negosyo bago sila mag-settle down. Kaya medyo na-late na. Diba? Pero again, hindi mo kailangan gawin yon just because gusto mong ma-accept ka ng pamilya at gusto mong maging okay kayo nung boyfriend mo. Kasi in the first place, second place, and third place, no? Kung mahal ka talaga ng boyfriend mo, hindi mo kailangan magpabuntis, be? Diba? Oo, I get it na 37 na kayo. Pero kung talagang mahal ka ng boyfriend mo, 'di ba?
magra-rush yan pero on your terms. Kasi ikaw yung babae, ikaw yung manganganak bakla. Katawan mo ang magbabago. 'Di ba? Ikaw ang magpe-prepare, ganyan. Although, 'di ba sabi nga nila, dalawa kayong magpe-prepare kapag nabuntis ka na o yung babae. Pero, wag natin lokohin yung mga sarili natin. Mas nahihirapan yung mga babae sa pagbubuntis. 'Di ba? Magbabago yung katawan, magbabago yung itsura, ganyan. So, dapat on your terms, on your own decision, and not because, alam mo yun, gusto ng mga tao sa paligid mo na mabuntis ka na. Magkaapo na. 'Di ba? Nasa sa'yo yan kung magsistick ka ba sa ganyang relationship, sa ganyang pamilya na pinipilit ka o parang ang requirement is magkaapo ka na kasi, bigyan mo na kasi kami ng apo bago ka magsalita dyan. Nasa sa'yo naman yan kung mahal na mahal mo yung jowaers mo, 'di ba? Pero kung mahal mo ang sarili mo, tatanungin mo, papakiramdaman mo, ready na ba akong magkaroon ng anak? Ready na ba ako? I mean, prepared na ba ang aking self? Like, yung biological na composition ng katawan ko? Composition? Ready na ba ako sa ganong responsibilidad? Kasi baka mamaya, bakla, pagsisihan mo yan. Dahil di ka ready, napilitan ka lang. Oo, ayaw natin mandamay ng bata. Oo. Tsaka the fact na hindi ka pa pinagpo-proposan, ilang taon na ba kayo? O bakit hanggang ngayon wala pa siyang balak sa'yo? Oo. Hindi pa dapat mas gumagawa ng paraan yung lalaki para, alam mo yun, magkaroon siya ng clue? Ano ba? Gusto ko ba itong pakasalan? Gusto ko na ba siya na? Oo, tsaka ba't niya pinapakailaman na hinahayaan na makialam yung mga magulang sa relasyon ninyong dalawa? Diba? Wow! Dapat kontrolado ng lalaki yung mga nangyayari. Relasyon niya yan, hindi ang relasyon ng mga magulang. Ba sa inyo? O sabi ni IZ, good morning DJ Lindsay. Pag-greet naman po si Miss Eileen Begino ng Doralco na laging nakikinig sa'yo kahit nasa bahay. Nakikinig ako. Charing. Happy birthday Eileen and hello to Ella and Kay. Kay Ate Tin, think about everything and mag-decide ka na ng better for you. Diba? Sabi naman ni Alicia Guevara, mahirap ang ganyang klaseng biyenan. Hiwalayan mo na ang jowa mo na yan. My God. Ano ba? Sabi ni Chard, nako, isa lang ang solusyon dyan, ate. Ito na yung kanina. Oo. Hilig natin sa mga comment na Georgia. Hindi nga. But seriously, yun talaga yun. Tanungin mo yung sarili mo, if ready ka na ba? Ikaw ba ay gusto mo nang lumagay doon sa part na gusto mo nang magkaroon ng anak? Kasi kung napipilitan ka lang, then I don't think it's the right thing to do. Diba? Dapat, alam mo yun, magkakaanak ka kasi gusto mo na. Kasi ito na yun, nakita mo na yung tamang lalaki na gusto mong maging tatay ng magiging anak mo, yung tamang pamilya, diba? Na gusto mong kalakihan ng anak mo, ganyan. Pero kung gusto mo lang talaga plainly magkaroon ng anak, di magkaroon ka na ng anak. Pero again, hindi yun dapat maging ticket para matanggap ka ng pamilya, ng kung sino man. Kasi at the end of the day, responsibilidad pa rin ang pagkakaroon ng anak. Responsibilidad sa sarili mo. Kasi hindi naman titigilin kapag nanganak ka na, no? Pag nanganak ka na, mas malala pa. 'Di ba? Hindi titigil ang mundo pag nanganak ka na. Oo, tuloy-tuloy yan. It's a long process. It's an, for life na responsibility, 'di ba? Wow! 9:30 in the morning, mahal ko Panggako baby ko. Again, ito po ang lihim ng liham and ito po ang kwento ni Tin. Tanungin mo rin yung sarili mo kung nafe-feel mo ba na mahal ka pa ng jowa mo. Kasi baka mamaya gusto ka na ring iwan ng jowa mo pero hindi lang siya makapag-decide. Kasi naaawa siya sa'yo. Ayaw naman natin na mahalin lang tayo just because naaawa sa atin yung tao na yun. Mas maganda pa rin yung minamahal ka because they feel it in their heart. Makakaya ko ba kung mawawala ka sa aking piling?